Hello. Ang gabis naman. Praise the Lord, no? Salamat sa Ginoo sa privilege nga gihatag sa Ginoo sa amo. Nakabisit kami diri sa inyo at the same time, hindi namo kamo malimtan. Salamat sa inyong mga pagampo, mga igsuon. O igsuon nga Ginoo and malipay jud kami diri tayo makatabok mi diri gikang isla. Kay makabisit kami sa inyo, no? At least mawala po ang among mga kaningaw and ma-renew kami. Actually, pasalamat ko sa Ginoo tungod kay baguran na human na among 3rd church anniversary. So, lakpakan na itong Ginoo. Salamat yun. Pasensya na, murag, wala ka na anad, no? Magpalakpak. Actually, dito sa church, ako dyan ko ngay, at least, atong gikuha ng Ginoo, mga members. So, pagdahig sa Ginoo. And, grabe dyan no, ang kuhan sa Ginoo sa among kinabuhi, pagpamuhat. Salamat ko, malipay po ko kay nakita na ko ang isa sa atong mga prayer items na gi-appeal gihapon kami ninyo sa mga prayer, no? Mga prayers ninyo sa amo. Kabalo mo sa mission, dili na basta-basta, no? Kung saan mo lang financial, pero kung ang prayer sa amo kulang, we need your prayer because maugyod na ang makapa-live on, makasagubang sa tanan nga mga ginaatubang sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Okay, kung wala yung mga pag-ampo, mga igsuon, dili na mo ni mahimo. Dili na mo mahimo ang buluhaton kung dili sa inyuhang mga pag-ampo. And that's why ang mga kadaugan kung kamo nag-ambit sa among mga pag-ampo usal jud na sa pinakadako nga kadaugan sa buluhaton sa Ginoo. Ang mga pag-ampo mao gayud ang pinaka the best nga himuon sa Kristohanon tungod kay sugo na sa Dios. So, once again, mayong gabi tanan. Mayong gabi. Okay, so di ko magdugay, no? Salamat Pastor John. And karon makakuan ko, maka-share ko sa inyo pagdasig lang encouragement. Kabalot how many years na ta nga nagapamati sa pulong sa Ginoo. And every Wednesday kalipay nato sa atong espiritu nga nagkaluya man ang atong lawas panang espiritu mao'y nagatudlo sa ato, no? About prayer. So ingon sa Luke chapter 18, ang pulong sa Ginoo. Ingon dere chapter 18 verse 1, and spake a parable unto them to this end, that men ought always to pray and not to faint. Lord, ubani kami ang imong pulong nga amo madunggan, amo kini Ginoo padayon nga magpabilin ikinabuhi sa amo na Christian life. So help us, Lord, to understand, not only to understand but to apply it in our lives. And ang imong pulong mao'y panguna sa among Ginoo nga kinabuhi Kristohanon. Be with us, help us, and heavenly wisdom ihatag kanamo. This we ask, we commit to you all these things in Jesus' name. Amen. So, usa kini ka mga igsoon sa parable sa usa ka ni Jesus Christ na makita nato dinhi ang tumong sa parable nga masabtan sa mga tigpaminaw ang mahitungod sa pag-ampo. Always to pray. Anong na jud nato na madunggan dili na iba sa ato. Kung ang pastor magwali ani about sa prayer usahay walang normal lang sa atong pamatik pangdungog. But kung atong tanawon ang tumong sa Ginoo, nga naman kinahanglan ta mag-pray kanunay. Ay may mga times man gol no usahay
Dili ta ka pray. Tama? Ang Ginoong Kristo gani katong mga disipulo sa sabihang hapit na siya ilansang si Kristo dangop dito sa kaaway o gaitugyan na sa cross unsa ingon ni Jesus sa mga disipulo pag-ampot kamo aron nga dili kamo matintan. Watch and pray. So, normal na sa ato nga makadungog ka, sige, pray lang. Pero na mga times na ang prayer man Lord, dili na to na siya i-underestimate. Kay, bugaw na tanaga, Kristohanon, kanunay na ito madunggan, pero ang gusto sa Ginoo, not only to practice, but ikinabuhigid na to. Not only to exercise, but ikinabuhigid na to ng mga Kristohanon. Nga naman, kaya na ang mga times ng mga weaknesses na to, nga moabot sa atong kinabuhi, kadala ka. Magitabi ta kabantay, kung dili ta maka-ampo. May mga weakness nga mugawas sa atong pagkatawhanon. Kabantay mo? Kung saan nagawas ang atong pagkatawhanon, which is, kung atong tanawon ang bunga sa Balang Espiritu, love, joy, Galatians chapter 5, verse 22 to 23, diba? Mao nang gusto sa Ginoo mag-manifest every day sa tuwa, but dili gyapon nato mapungdan ang impluwensya sa kalibutan labi na sa atong palibot o labi na sa atong sitwasyon. Mao na nga si Jesus Christ gusto niya always to pray and not to pray dili ka magkaka-pray. Nga na unsa ang resulta usahay makapoy ka tungod sa kabisihon, sa atong trabaho, sa atong ginatawag nga problema, sometimes madala ka sa atong feelings and emotion. Nga sabihin, dili na bitaw magdumala o maghahog ang Holy Spirit. That's why magawas ang atong pagkatawanon sa unsang hitabo sa mga disipulo nga giingnan sila ni Jesus Christ, watch and pray para dili ka mamagkintal. Diba? Pero tungkol sa ilang kakapoy, siguro kadlaw na to, kapoy na, sige na magkabaktas, grabe lang trabaho, pero may time na wala din sila na-fail din sila. So sa naitabo, nagawas ang pagkatawhanon, pagsasabihan, nakita nato ko si Pedro na pagdakot pa Jesus, ako ni, kung ining tanawon, panalitdan ako ni si Jesus, ako ang magtutublo, panalitdan ako ni, walay makuan, walay mo. Kung kinsa ang sa Lord, ako ang makalaban nila. Bagay yun ana nga senaryo. Di ba? Pero tayo wala man nagampo, tanawa. Bitigbas ng dalungan doon sa sundalo. O nga itong nagdakot. So, di po ito kabubuton sa Ginoo. Kaya ang kabubuton sa Ginoo matuman ang plano. Ay, ito yan dyan siya sa kaaway. Itong diyan siya, magpakamatay siya para sa atua. Ay kung dili ka mahimo, walay kaluwasan may tabo. So, wala gyapon na ginaog ng bisan tayo na ato, ang ginoo gyapon na yung pagpaubsanon. So, very important ang ginatawag na prayer. Continue. Even may mga times na kapoy na, may mga times na discouragement, sa madalata. Mas mamgang nagkuhan siya, nag-testimony, mga discouragement, no? So, normal nga. Is manggang magudlahi kami kay opposite ni. Dali na siya madala, emotional siya. Kaya ako usahay, mauwi mo kung siya. Sige lang. Normal na. Kung na time na ako po, mo discourage, mo dismaya, siya na po ang mudasig sa ako. Labi na wala kay mga, nakakalibong area, layo ka mo sa Kabyas na, napagisan mo, ang imong gina-expectar nga sa time nga naa kay gusto istoryahon nga mga Christian kauban nimo, di man pwede nimo masultian ang mga libro kay mga bago ka man. No? So kami ra duha, ito mo nagakontak sa mo sige lang, pray lang, padayon lang. No? Mao na nga ang prayer life yun, pinaka-importante sa ato. Una usahay, pareho na sa cellphone, sige gamit nato cellphone, time yung mga malubat, so i-charge na po nato. So muna sa ato habang mo-charge ka pinaagi sa prayer. Maunig nga, isa ka privilege sa prayer meeting, hindi nato na neglect. Tungkol tayo mauna siya ang backbone sa church makahatag o kalig-on, pag dinasigay. Huwag ko na maghatag sa Ginoo sa ato ang
padayon nga pag-alagad. Ang parable diri usa ka byuda nga gusto siya kung ato makita diri ang background, no? Gusto siya nga mo reklamo sa huwes, dili sa ginapaminawan. Pero naabot ang panahon nga gitapoy na ang huwes. Ang judge sa iya, yan pabura na sa iyang anyo, sa iyang reklamo. So yun anak ko na guys sa Ginoo. No, kanunay ta padayon ampo, kanunay hangyo sa Ginoo. Ano yung mga times nga Lord, wala ka man na kuha na nga kung sige man ko ampo every Wednesday. Na ako ma-pre-request na wala ka man niabot. No? So sa di dunggon sa Ginoo kay Ray dili gusto para sa imo o sa ginadungog sa iya Ginoo tungod kay bless sa Ginoo gitubag. Na wait, no? Nga unsa pa bang hinungdan? Unsa kung dili ka magtabay mag-ampo? Unsa ang resulta kung dili ta mo ampo? No? So, dali guys sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, ingon ni Apostle Paul, pray without ceasing. Mo ginatawag nga daghang Kristohanon karon mga busy, prayerless sa tungod sa kabisihon ay mga trabaho, normal na pasalamatan nato Ginoo ni trabaho, pero dili nato kalimtan ang pag-pray sa Ginoo, pag-communicate sa iya. No, mga ministry. Ay kung walay prayer life, no power, walay gahom. Ang gahom dili ato, pero ang gahom gikan sa Dios. No? So unsa may tabo kung ang resulta dili ta makapadayon sa pag-pray. Number 1, of course, ang imong spiritual life mahimong mahuyang. Di ba? Mahuyang atong prayer life. No? Walay prayer, walay spiritual strength, walay dili ta makasukol sa mga of course ingon sa Ephesians chapter 6 verse 18 nga mag-ampo gyud kay ang itong kalaban, no, kabalo mo ang kalaban nato dili ang mga tao, dili ang imong kauban sa mga Kristohanon, dili man nato ang kalaban. Kabalo taon sa atong kalaban nato ang kaaway mo si Satan. Gubaon niya nga atong mga relasyon, gubaon niya ang imong kinabuhi, Kristohanon, mga testimonya mo ng ilahang target, paluyahon ka, hantod ma-discourage ka, hantod di ka mo ampo. Kung di mo nang bantayan, diya ka madala. No? Una may how many times sa tama, di na lang magsimba, dili na lang kumukuan, mga lagad. Pero ayaw, i-review, dili Lord, padayon gyapon ko. Di ba? Padayon gyapon ko kay mao man ni ang naghatag, mao man ni ang imong sugo sa kuha. Balik ta sa biblical basis. No? Mao na ngayon sa Matthew 26 verse 41, watch and pray that you enter not into temptation. So kung kulang ka sa pag-ampo, mas sobra pa nga atong ginahimo sa atong kabisihon, sa atong kinabuhi, dali lang kita matintal. Kami nga mga worker, kung dili po kami mo ampo, dali lang kami mapulaan sa ministry. Maugid na. Maugid na. Inuod lang, trangkanay. Kami mga, we need the prayer, gikan sa inyo. Kami mga members, we need prayer, na ampuan ninyo mga pastors. No? Kung makabantay ka mo usahay, mga pastor ma-fail, ano man, kahit tingnan wala kayong ginampuan ng mga pastor. Pero, salamat kayo ng mga pre-request, ginampuan din ninyo ang mga misyonaryo, ang mga pastor, especially ang inyong pastor diri. Okay, kung kulang ka mo sa pag-ampo, labi na sa mga worker, o na maapektuhan ang church, mag-ginabantayan ninyo. O nagnasulti na ako sa mga membro, ampui kami ninyo ng mga pastor. Ay kung di kami ninyo ampuan, maapektuhan ka. Kami na mag-ampo sa inyo. Lansin ni Termente. O na nga, dako tabang nga, mag-inampuan na ita. Labi na kami mga membro, dagan. Dako kayo ng kadaugan sa ministry o sa bulakton sa Ginoo. No? Kung makita ninyo negative sa pastor, ampui. At nga nakinahanglan na sa pag-ampo. No? O nang ginasulti na pray without ceasing, tuwato na tanong, daghan kayo ng aspect
nga kinahanglan iampuan sa matag usa ka nato, not only for ourselves, but we need to pray our worker. Karon, kung di mo ka moampo, o labi na sa imong kaugalingon, di ka moampo, mahulang atong spiritual life. No, sa among mga worker, muna kinahanglan ka ninyo ampuan. Padayon ninyo ampo. Diba? Pero pangutana diha, sultian na mo. Be honest, kinsa nagaampo sa inyong worker? Nagaampo ba ka mo? Kung inyo na ginaampo, praise the Lord. Diba? Mauna ang victory sa usa ka Kristohanon, may concern sa pag-pray. No? So, of course, nag-ampuanay ka sa matag usa. So, kung nag-aampo ka sa matag usa, nag-ampuanay kami sa mga brother, sister ng the Lord, kami missionary, salamat sa Ginoo, praise the Lord. At bisan ikaw, kung nag-aampo ka padayon sa imong kaugalingon, dili ka dali matintal, kung ka dali mapulan sa imong pag-alagad sa Ginoo. O na kung mabantayan ka, usahay kapoy na, siguro kinahanglan ka o basi akong prayer life ba kulang. Diba? So, anak yun. No? So, mauna nga kinahanglan yun na muampo ka padayon sa Ginoo. No? And, mauna siya na, kung di ka muampo, padayon, mahimong mahulang ang imong spirituhan ng kinabuhi. Just like sa mga apostol. No? Natintang sila. And, sunod, no? Number 2, kung dili ka maampo or maundang imong prayer life, dili lang mahulang ang imong spirituhan ng bahin, ikaduha, mahimong mahuyang ang imong Christian life batok sa kaaway. Inumdumi nga atong kaaway mas kusdan kay sa imuha. Amen? Mauna nga dapat naatay ginatawag nga spiritual connection, spiritual protection by our prayer. Gisulti diri sa prayer sa Ginoo. No? Prayer always in spirit. Ina sa Ephesians chapter 6 verse 18. No? Dili lang mauna nga kung mag-pray ta sa Ginoo, kay doon man ta sa Ginoo, mauna nga malayo jud ka sa bitik sa kaaway. Diba? Usay mauna madali ta na mabitik sa kaaway, ang mga kahuyang nato, gamiton sa kaaway, muna hinungdan usahay, dili ka kasabot, muna usahay ang atong mga ginatawag na Christian life, hindi mo masabtan, pero na there is something wrong or kulang. But, according to the word of God, Ephesians 6:18, praying always, in spirit. No, kay sa previous verses na, ang kaaway nato against with the principality, not in the flesh or body. Mao na karon nga, ubot man karon ang Senado, ubot man karon sa taas. Kinahanglan gyapon nato nakalampuan. Diba? So, as a Christian, mao na nga atong kaaway, mao na nga para dili ka dali matintal, mao na padayon tag-ampo. Kay kung walay mga pag-ampo, walay depensa sa atong spiritual battle. We every day nag-encounter kita o nag-atubang kita sa spiritual battle. Amen? Atong kaugalingon, usapon na sa atong kalakaway, usahay ang atong pagkatawhanon mo na madalata. No? Mo na nga duol jud ka sa Ginoo para dili ka mag-pray jud ka sa Ginoo para ang spiritual nato maproteksyonan everyday sa atong kinabuhi. Para di pud ta malayo sa Ginoo, dili ta mahimong spiritual life, dry ang atong spiritual life, no? O kung kanunay ta nagaampo ang atong intimacy sa Ginoo, closeness sa Ginoo, and favor sa Ginoo, tabangan ta niya. Amen? Oh. So, mauna siya nga Luke 18 verse 1, make always to pray and not to faint. Salamat mga igsoon sa inyong mga pag-ampo. Salamat sa kanunay nga magpadayon kita sa mga pag-ampo. No? Especially sa misyon sa Ginoo. Dili mo lang kami ang inyong giampuan, no? Ay mga misyonaryo pa o unsa pa. But this is remind sa tuwa, dili ni siya bago, pero isang pag gi-remind sa tuwa,
kay mao man ni ang atong gikinahanglan. No? So salamat sa Ginoo kay ginatudloan kita to pray always nga makapadayon kita ug tabangan ta sa Ginoo. Muna di ta maunda pag-ampo para dili ta maluya. Para nagyapon na kung muunda kag kaon, maluya gyud ka. No, exit lang to sa nagda-diet. Exit lang to sa nagda-diet. Pero kabalo mo ang diet, mangingon ka, di ko mukaon, kay diet ko. Mali ba yan, ano? Ang diet, kinahanglan ka grow, balag ginagmay. No, basta complete nutrients. So, ana po na sa tuwa. No, kinahanglan mo kaon ta sa pulong sa Ginoo, pray always, fellowship. And salamat sa inyong pagpaminaw, Ginoo mo panalangin sa inyo, di ko magdugang magsuon. Ang padayon na ito pag-ampo o ikinabuhi na ito, even sa inyong panmalay. Amen? So praise the Lord. Let's pray. Salamat Lord sa inyong padayon magpahimangno sa aming kinabuhi, ang pag-ampo o sa kagahom na makapanalipod sa mga batok sa kaaway sa kaluyahon. Sometimes di naman bantayan tungkol sa kabisihon o sa gigamit sa yawa Ginoo mga kabisihon o mga sitwasyon sa among kinabuhi. But Lord, salamat kay kanuna nag-remind ang imong pulong nga kinahanglan gid gihapon bisan luyo sa katakoy kabisihon maga-pray gid gihapon kami Ginoo tungod kay kini ang weapon namo batok sa tanang mga kaluyahon. So Lord, i-bless ang mga Kristohanon, i-bless Ginoo ang mga workers ni Pastor Ginoo, all Christian, Father God, na ma-inform sa mga pagampo and bisan pa man sa mga missionary and mga buluhaton nimo Ginoo. And of course, sa mga members Ginoo nga padayon nga trabaho o Dios, ikaw Ginoo magatabang o magapanalipod Ginoo sa tagsa-tagsa nila kinabuhi. Ini nga church, i-bless Ginoo ang buluhaton. I-bless po Ginoo. Wala kami mahimo kung kami lang Ginoo busa imo ni mga buluhaton, ginatugyan mo kini sa imo ug ikaw Ginoo magapamuhat sa among kinabuhi. Dalay ko sa wala katapusan, we commit you all these things in Jesus name. Amen. Dalay ko kayo Ginoo, balik na mo sa Ginoo.